Yung nga mga pat, no, magmula dito sa lugar na to, kitang-kita nyo mga pat yung bahay namin, yung kung saan kami nakatira, di ba? Malakas yung hangin mga pangat, kayang-kaya pa, malilinig nyo pa rin yung boses ko mga pangat, kahit na medyo ano, mahangin-hangin ng konti. So ayan po, ano, what's up sa inyo mga pangat, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kung anong oras nyo man ito napaparod mga pangat. At syempre malakas ang hangin, kagagaling natin mga pangat ng algorithm. Lakas ang hangin, sana narinig yung boses ko mga pangat. Kaya tatakpan natin mga pangat yung mic para hindi matamaan ng hangin masyado, kasi sobrang lakas talaga ng hangin ngayon at hindi gaanong mainit ngayon. Yan yung mga pangat yung temperature, 34 degrees Celsius lang at feels like 35. Yung humidity natin is 39% at syempre mga pat yung hampas ng hangin is 26 km per hour. Yo, di ba? Yun yung lakas ng hangin. So kagagaling natin ng algorithm mga pat, na check lang tayo roon at hindi ko na kayo sinama. Ngayon, muna tayo ng ano ulit, Prime. Yan, babalik tayo mga pangat ng Prime. Actually kahapon, no? Kahapon, kagabi nung pag-uwi ko mga pangat, malamig-mig ang panahon, no? Parang magwi-winter, gano'n yung pakaramdam, gano'n yung hangin, malamig siya. So anyway, hindi ko alam kung bakit ganito yung klima ngayon, no? Pero maganda siya, very good. Wala pang ano, walang humid mga pangat, pero malakas yung hangin. At bago ko makalimutan mga pangat, shoutout nga pala kay ano, kay Mason Lee, tama ba? Mason Lee, yan, shoutout sa'yo, daming bus, oh. Diba? Karera ng mga bus. Sabi niya mga pangat, nung nakarang vlog natin, nag-comment siya tungkol vlog na to, dito siya nag-comment mga pangat, pero nasa lubong niya lang tayo dito mga pangat sa vlog na to. Pero chinek ko mga pangat sa, hindi yata ako nag-vlog sa area na to eh, no? Sabi niya nasa lubong niya lang tayo dito mga pangat sa Albadina. Followers siya tayo, galing siya ng Korea, nakabakasyon siya dito mga pangat, kaya shoutout sa'yo, sana all nakabakasyon. Yan, maraming salamat, sayang hindi mo ko tinapik-tapik. Shoutout sa'yo and syempre enjoy, welcome to UAE. Medyo maganda yung klima ngayon ha, dumating ka ng summer pero ganito, medyo hindi siya gano'ng kainit, kayang-kaya natin yung weather ngayon, parang nasa Pilipinas. Mas mainit pa nga sa Pilipinas actually, goods na goods siya, kaya yun, enjoy lang dito rin niya ako nasa lubog sa Almadina, kasi tinanong ko siya eh, nag-comment siya sa Almadina daw niya ako nasa lubog, dito sa ano na yun, sa pedestrian na yan, sa pedestrian. At siya nga pala mga pat, ngayon is araw ng Huwebes. Yan, kahapon medyo tinamaan talaga tayo mga pat sa trabaho ng pamamantal, kaya nagpaalam ako kagabi na magpi-PH ako ngayon, public holiday, kasi mayroon pa tayong PH. Actually tatlo yung PH na tinagamit natin nung karaan isa, tapos ngayon isa na lang yung PH natin, no, na natitira, para makita ko yung result kaagad, no? Kasi nung nakaraan, di ba, ano, nagpa-laboratory tayo, check yung ating blood test. Tama-tama ngayon, titingnan natin yung result, no? Let's go. Dito tayo sa likod, para maiba naman yung daanan mga pangat, kasi lagi tayong dumadaan sa may harapan eh. Dito naman tayo sa likod dadaan mga pangat, sa likod ng Gate Village. Ang daming tao pala rito. Pero hindi ko alam kung may daanan dito mga pangat eh. Hindi ko alam kung may daanan dito, baka walang daanan dito. Pero meron yan, kasi may mga iski-iskinit yan mga pangat eh. Parang bago lang ito mga pa sa lugar ng Dubai, no? Nasa Deran na tayo, pero ganyan pa rin, no? Pero meron yan syempre, of course. Siya pala mga pa, shoutout sa mga sa mga nagko-comment sa atin sa Facebook, and then dito sa YouTube natin. Maraming salamat sa mga nagko-comment, sa mga nagbibigay ng suggestion, at nag-share ng mga idea. Maraming salamat sa inyo, no? At syempre, ganoon talaga, social media tayo, maganda yung sinishare nyo yung idea para makatulong sa mga kababayan natin, no, mga pangat. Yun talaga yung purpose ng social media, to share the knowledge to other people. Yo, di ba? Tama ba yun? Tama ba yung English ko? Baka mali yung English ko. Dito na siguro tayo lulusot yan. Ito, yan. Kita yan, di ba? Eskinita. Ganito yung eskinita mga pa sa Dubai, oh. Parang nasa Amerika, no? Huh? Sabi ko, mayroon ding lagay mga basa-basura dyan. Diba? Ito lang, ganito lang yung eskinita rito, oh. Very simple. Lagot ako, kakadaldal. Sakto na lang muna ako, kakabunga-bunga nga. So, ito yung nakarang mga bisikleta, di ba? Let's go.
Daming tao ngayon. Kinanghali ko si Tayo. Medyo busy pa yung ano ba yun? Counter. Blood test na naman tayo na ito. Daming tao. Baba. 130 over 95. 95. Goods. Because of dehydration, it may be because your body is producing more blood. My advice will be to donate some blood. That way your blood will remain under control. I have seen the last revolt from February also, same thing at that time also. At that time it was 17.5, now 17.2. So what happens if your blood is like that, it may cause stroke as well because of the thickness. The good thing to do is donate blood. Donate blood. Yeah, donate. So yun mga pangat. Tapos na tayo. Una muna sa lahat yung yung allergy. Recommend ng doktor na iwasan ko ang manok at seafood for 1 month. Kasi mga pangat, nung 1 week pa lang tumikim na tayo ng chicken tsaka ng itlog. So yun ang pinapaiwasan sa atin. Kasi nung nag-blood test tayo ng nakaraan, yung allergy result is clear, no? Wala silang nakita. Ngayon ang napansin nila mga pangat sa blood test natin is yung hemoglobin naman. So mataas daw yung ating hemoglobin. Hindi raw maganda sa katawan yun, yung mataas na hemoglobin. Ngayon, ang sabi, ang reason kung bakit mataas yung hemoglobin, unang reason, kulang sa tubig. Pangalawang reason, nagpo-produce yung ating katawan ng extra blood. Lupit, no? At pangatlong reason, over sa kape. Pag nasa hotel tayo mga pangat, malamig. So hindi tayo nakakainom lagi ng tubig, no? Uminom tayo ng tubig pero hindi ganun kadami. And then pangalawa, nagkakape tayo kasi minsan nag-uumay na nga tayo sa ulam, di ba? So ginagawa ko mga pa sa trabaho, nakatawa nga yung mga kasama ko, inuulam ko na yung kape mga pangat. Yan ang ginagawa ko, gatas, kape. Tapos nagtitimpla ako, yan ang kinakain ko sa trabaho. Kasi nga umay na ako sa pagkain dahil lagi na lang moton, chicken, tapos ano ba yun, basta ganun, puro curry. Di ba nakakaumay siya araw-araw? So kaya ginagawa ko minsan, nagkakape na lang ako nung walang asukal minsan. Yun, na-over siguro sa kape, tas kulang sa tubig. So sabi sa akin nung doktor, ang kailangan mo mag-donate ng dugo para mapalitan yung dugo mo, hindi over yung blood. Kasi nga mataas yung hemoglobin daw, ayun daw sabi niya. Sabi ko na lang kay doktor, ay try muna yung uminom ng maraming tubig at iwasan yung kape. Kumbaga magkaiba siya ng result. Iwasan mo lang yung sinasabi nilang chicken at saka seafood sa isang buwan. Tapos itong blood test naman, ibang reason din, hemoglobin naman. So yun yung ating gagawin, no? Iwas sa kape, maraming tubig, yun muna. Saka na yung option na pagpapadonate ng blood. Yan, pag sa isang buwan ginawa mo yun, no? Uminom ka ng tubig, iniwasan mo yung kape, then magpapablood test ulit tayo. Kapag usapang seafood mga paangat, syempre kasama yung isda. Hindi tayo makakapagbangus-bangus. So kailangan lang, puro gulay lang tayo ngayon. Patalong-talong lang muna tayo. So ngayon, dahil wala pa naman tayong gulay, bili lang tayo dito mga pan sa Almadina. Mag-aalas 3 na lang hapon. Gusto ko sana mag-chay-chay-chay, kaya lang wag na muna. Iwasan na muna natin yan. Nakalimutan ko nga pala pangat, wala pala kaming gas. Gagawin natin mga pangat, tinapay na lang muna tayo. Hindi, pero meron ako doon na kamatis at saka sibuyas, yun na lang ulamin natin mga pangat. Pero tinapay tayo, bili tayo tinapay. So yung mga pangat, bili lang tayo ng hopya, onion at saka ube na na buchi-buchi. Basta mamaya papakita ko sa inyo. So halagang 10 grams mga pangat. Mas mahal pa yung tinapay sa ulam no. Kagabi kinain ko mga pangat, alam nyo, sibuyas tsaka kamatis, yun lang, tsaka olive oil, tapos kanin. Kasi nga hindi ako kumain sa trabaho, natakot ako kasi talagang ang pantal, grabe. Pakita ko sa inyo. Yan kita nyo ba yan? Diba? Sobrang parang map of the world na yung katawan natin Pero ngayon sabi nung doktor, clear naman daw. Iwasan ko lang daw kasi nagtitrigger nga, yun pa rin yung sinasabi nila. Wala naman problema. So sa pagkain lang talaga. Kasi kahapon hindi na ako makahinga. Tapos pero uminom ako ng tablet nung binigay nung nakaraan. Wala naman. Ngayon wala na. Ayoko naman uminom ng gamot. Ang gusto ko kasi nature. Natural remedy. Yun.
Kain tayo. Pakita ko sa yung binili ko mamaya. Sakto mga pangat, may saging. Yung ating ano mga pat, lagi natin itong ininom tuwing umaga eh. You know, pagkagising natin, lagyan natin ng tubig, tapos 2 kutsara. Saging muna tayo mga pat bago tayo kumain ng tinapay. Para goods na goods, di ba? Tubig muna tayo kasi kulong daw sa tubig eh. Bago tayo kumain ng saging. Malamang tubig talaga kasi napapansin ko yung urine ko minsan dilaw na dilaw. Good na good mga lahat. Potassium. Vegetable and fruits daw sabi. Umuwi na ako mga pangat dahil malakas ang hangin sa labas. Malamang nahirapan yung pakinggan yung boses natin. Kasi nga mga pangat, hindi ko nadala yung ano. Ito mga pangat to. Pasensya na kayo kung medyo hindi nyo marinig yung ating boses. Kaya nabuti ko umuwi na. Marami pa sa natin pag-uusapan along the road. Kaya lang inisip ko, mamabaliwala kung hindi nyo rin maririnig ng maayos. Kaya may buti kong umuwi na lang tayo. Yeah. Para siguradong clear ang voice natin, di ba? Alam niyo ba mga pangat, yung t-shirt ko, hindi ko na makakita. Sayang yun. T-shirt ng Team Pangat na yung mukha, hindi ko na makakita mga pangat, sayang. So ito mga pangat yung ano, yung pagbibilin nating buchi daw to buchi na tapos may munggo sa loob. Tikman natin 2 grams mga pangat. Ano pa? Hindi masyado matamis. Yung isa naman ng pangat o naman hopya. Ayun. Hopya onion. Mamaya masarap yan, may kape no? Sabi ka nun eh. Kape hindi. Titi. Yan. Siyempre mga pangat, kung nakita nyo dati na may pinaskargo dito, noon na nakasandal, wala na siya mga pangat. Alam nyo nasa na siya? Andun oh. Di ba? Ang lupit. Siyempre shoutout kay tatay, yan, kay nanay, shoutout sa inyo dyan, sa mami at daddy ni Mamich, at siyempre kay JJ, eto na, yung balikbayan box, yan, di ba? You're so excited, ha? At regular talaga yung nagpapadala mga pangat si Mamich, magbabakasyon man siya o hindi. So anyway, maiba tayo mga pangat. Isang matindi at nakakalungkot na pangyayari no mga pangat sa Terminal 1. Bilang isang ama na aabot ka ng iyong pangarap, meron kang inspirasyon. At isa sa inspirasyon mga pangat is ang iyong pamilya, no? Lalo ng iyong anak, no? Pero mga pangat sa kabila ng nangyari, malaking damage no mga pangat sa emotion ng isang tao o isang magulang, no? Yung nangyari sa yun, nakikiramen tayo at talaga namang napakasakit noon, napakasakit. At syempre, doon sa ama o sa magulang na napapanood mo man to, alam ko hindi madaling sabihin na maging matibay o tatagan mo lang ang loob mo. Pero yun talaga ang dapat natin gawin eh, na maging matibay lang tayo, tatagan ang loob natin. Sakit talaga siya, masakit. No? Yun, tawag pa rin kay Lord para bigyan niya tayo ng strength emotionally, physically, para makabangon ulit sa buhay. No? Ayun, medyo dadala ako mga pangat ng emosyon. At sana wag nang mangyari pa. Kaya dun sa mga driver, no, mga pangat, na be responsible tayong lahat. Hindi ko naman sinasabi na irresponsible yung driver. Pero syempre, be focused, no, mga pangat. Lalo dyan sa highway sa atin sa Pilipinas. Napaka-init ng mga tao, no, sa pagdating sa kalsada. So be focused and be patient. Maging kalmado sa pagmamaneho, no. Alam natin na traffic at laging kulang tayo sa oras diyan kasi masyadong matraffic, pero kailangan natin kalmahan dahil ang unting pagkakamali, buhay ng ibang tao o buhay natin ang maapektuhan o ang kabayaran. Kagaya niyan sa nangyari kay Brad, no, at sa kanyang may bahay, at hindi lang mga may naapektuhan pa na iba pang tao, no, na papunta rin ng ibang bansa, no. Sana mas paigtingin pa natin yung safety barrier natin doon para instead na sa tao tumama yung sasakyan, may barrier na harang para hindi maapektuhan yung ibang tao na kung magkaroon man ng insidenteng ganito. No? Kaya nga naglagay tayo ng barrier to protect the people from the anumang bagay na hahampas ng mga pangat. Yun ang barrier. Yung bollard barrier na tinatawag natin. So, dito kasi mga pangat, yung iba yan, kung lulubog yan para maging matibay siya, kahit na masangga mo siya, hindi siya basta-basta matutumba.
So anyway, maiba tayo mga pangat. Gusto ko lang sana mga pasalamatan ulit no mga pangat yung mga talaga namang sumusuporta sa atin ng malupitan. Sa kabila ng mahirap ang buhay ngayon at hindi madaling kumita ng salapi sa mga panahong ito mga pangat, pero nagkakaroon kayo ng pusong generosity, yung yun, pagbigay. Talagang I really appreciate it kahit na mahirap kumita ng pera sa panahon ngayon. Nagagawa niyo pa rin mga pangat na magbigay ng super thanks no dito sa channel natin. Kaya maraming salamat syempre. God bless you mga pa. Kay Sir Frederick Pineda, nagbigay siya mga pat ng super thanks sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa inyong suporta, I really appreciate it. At syempre mga pat, sa pangalawang pagkakataon, si Ronald Marte. Nagbigay ulit siya mga pangat. O nag-send siya sa atin ng super thanks. Maraming salamat ulit sa Sir. Kung di ako nagkakamali mga pat, from California siya. So ito kasi sabi niya mga pangat, sabi niya, much appreciated from Cali. Ibig sabihin California, no? Thank you kabayan. God bless. Pangkarak chai. Yun, maraming salamat. Hindi lang chai to, may shawarma, may biryani, at maraming kangkong to. Mga pat, maraming salamat sa inyo lahat dyan. At hindi lang yan mga pat, mayroon pa mga pat. Dahil mayroon pa siyang tips na good news no mga pat. Doon sa previous vlog natin mga pat na ito yung vlog na yan. So, nagbigay siya ng idea mga pangat na hingid sa aking kaalaman. Ito ang kagandahan mga pangat no, sa mga comment nyo. So, merong natututunan yung bawat isa sa atin. Natututo rin ako, natututo rin kayo, at natututo yung ibang mga kapangat na nakakapanood ng video na to at nakakabasa ng mga comment natin, no? Mga comment nyo. Kagaya nito mga pangat, no? Ni Jenny Jen, shoutout sa'yo. At syempre, lagi yan nagko-comment sa atin mga pangat na sana ma-meet niya raw kami ni Prinsesa. Kung di ako nagkakamali, nag-work yata siya sa Carrefour. Nag-send siya sa atin ng super thanks. Siyempre, alam niyo mga pangat, nag-mix emotion ako pag nag-send ka ng super thanks. Siyempre, natutuwa ako dahil na-appreciate nyo yung mga vlog, yung mga video natin. Pero siyempre, nahihiya din ako. Alam ko kasi mga pangat kung gaano kahirap yung hindi ganun kadali, lalong as OFW tayo. Dugot pawis bawat pills no na pinaghihirapan natin dito sa UAE. Kahit sa UAE, kahit sa ibang bansa, kahit na nasa Canada ka, nasa US ka, all over the world mga pangat no, hindi ganun kadali kitain yung pera. Kahit sabihin mo sa ibang bansa o sa ibang country na malaki yung sahod, pero mga pangat hindi ganun. Hindi lang basta pinupulot yan, no? Kaya itong mga halaga na sinasend nyo sa super thanks through YouTube channel natin mga pangat is I really appreciated dahil alam ko dugot pawis to bago nyo ito masend sa ating YouTube channel, no, mga pangat na Rogen TV. Kaya I really appreciated talaga. Sana bigyan pa tayo ng knowledge ni Lord, wisdom, nasabi nga sa nung nakaraang vlog natin na motivate people, encourage people, to inspire people na kahit gaano kahirap ang buhay abroad, na bigyan pa tayo ng malakas sa pangangatawan para magawa natin yung mag-content ng mga pangat. Siyempre mga pangat, bukod doon, sabi ko kanina, nagbigay siya ng tip mga pangat sa atin. Ito, good news mga pangat. Kasi yung previous vlog natin mga pangat na nabanggit ko doon na yung GCash yon is sa Pilipinas lang gagamitin. No? Pero mga pangat, dahil ito yung sinabi niya, good news tayo. Ito na, babasahin natin. Kuya, pwede na gamitin na EFT ang GCash card for payment. Kung di ako nagkakamali mga pangat, correct me if I'm wrong, ang ibig sabihin ng EFT is Electronic Fund Transfer. Kasi po may nagbayad sa counter ko, GCash card yung gamit niya. Magtatanong nga lang ang machine kung EAD or PH yung gagamitin mong currency. Ibig sabihin mga pangat, dirhams or Philippine peso. Itatap mo lang po, okay na yon. O kung AED gagamitin para wala ng additional fee sa conversion. Ibig sabihin mga pag pineso mo siya, magkakaroon siya ng bayad. Iko-convert mo peso to AED. No, mga pangat. Parang ganun yung mangyayari. Dagdag niya mga pangat. Kaya kung gagamit kayo ng GCash card dito sa UAE, dalhin nyo yung GCash card nyo dito. Akin kasi nandun sa Pinas. Haha. Kumbaga hindi niya dala yung GCash card niya. So yun pala mga pangat, no. Pwede niya palang magamit yung GCash card dito pambayad, no. Good news yun, ha. Napakalaking convenient, no. Lupit talaga ng UAE, no. Gusto nila smooth lagi, madali. Kasi mga pat, actually, no, ang Pilipinas talaga namang gumagamit ng GCash, no? Kasi nung nagbakasyon ako mga pat, puro GCash yung naririnig ko dyan. At syempre mga pat, sa mga gustong gamitin yung tap send ng mga pat na makatipid kayo at wala kayong babayang remittances, yung tap send application, at i-download nyo lang yan mga pat. Andiyan yung tutorial natin sa description yung link mga pangat. Pag ginamit nyo ating promo code,
Roberto862 para makareceive kayo ng bonus sa inyong account na tap send. Maganda yung mga pangat sa mga nagtitipid at talagang napaka-convenient niya mga pangat. Sobrang dali niyang gamitin at napakabilis at maganda rin yung mga pangat yung rate ng palitan. Yun. Jen and Jens, maraming salamat sa tip mo. Talaga malaking tulong yan mga kabayan natin. Pupunta rito mga pangat. I think maging tourist pwede siya mga pangat, no? Kasi pagdating naman sa mga ganyan, bayaran, hindi naman hinahanapan ng Emirates ID. Natutunin ako doon at magandang idea siya. So yun, sana nagkaroon kayo ng liwanag doon. Kung umabot ka sa punto ng video na to, don't forget to like, share, and subscribe kung bago ka pa lang. At syempre mga pangat, share mo na to para maging masaya ang kapaligiran. I hope and I pray na umabot na tayo ng 7,000 subscribers para marami pa tayong ma-inspire or matuto or magkaroon ng idea dito sa buhay-buhay sa UAE o sa Dubai, particularly, no, mga pangat, kung saan tayo naroon. Like ko sinasabi, yung positive lang, good vibes, walang stress, and syempre God bless you all. At sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. And see you in the next one. Let's go!